Nakakasiguro ba kayo sa mga open space pay parking na pinaparadahan ng inyong sasakyan? Paano kung ang iyong sasakyan ay nakarnap sa loob mismo ng mga may bantay na pay parking? Anong iyong gagawin kung ayaw panagutan ng nakarnap mong sasakyan na nakaparada sa loob ng kanilang secure pay parking? Dumarami ang bilang ng mga open space pay parking sa Metro Manila, partikular sa mga financial district ng Pasig, Mandaluyong, Makati at Quezon City. Makikita ang mga open space pay parking sa mga bakanting lote na napapagitnaan ng mga matataas na gusali. Kalimitan, ang mga pumaparada sa mga pay parking na ito ay mga empleyado ng mga opisinang nasa paligid lang. Paniwala ng karamihan na kapag may bantay at napaligiran ng bakod ang isang pay parking, ligtas na ito sa mga kamay ng carnappers. Subalit, marami sa atin ang hindi nakakaalam, tumataas ang bilang ng mga insidente ng carnapping ng mga motorsiklo habang ito'y nakaparada sa loob ng pay parking sa maunlad na financial district ng Ortigas, Pasig. Isa sa mga nabiktima na mga nakarnap na motor sa loob ng isang open space pay parking sa Ortigas ay si Merrick. Lumapit sa bitag. Nakarnap yung motor namin. Yung parking niya, open lang, walang bubong. Tapos napunta kami sa police station para gumawa ng police report. Gusto ko rin sana kasi demanda yung parking area namin. Ayon sa barangay na nakakasakop sa Ortigas, Pasig, ang Barangay San Antonio, hindi na raw bago ang sumbong ni Merrick dahil buwan-buwan nangyayari ang carnapping ng mga motor sa loob ng pay parking sa financial district ng Ortigas, Pasig City simula noong Enero taon kasalukuyan. Minsan nag-range tayo from 4-3 ganun. Yung July, yung nasa record ko, 3 po. Itong August, 4. Sabihin na natin mga 95% ng reported sinanakaw ng mga motorsiklo, kadalasan po sa loob ng parking spaces. Kahit na meron pong security. Dahil dito, naalarmang lungsod ng Pasig sa nakakabahalang pagtaas ng bilang ng mga nakarap na motor sa loob ng pay parking. Yung mga pulis natin at saka yung mismo si Mayor na bahala na rin doon sa mga report na yan. Dagdag pa ni Deputy, may mga pay parking na kung saan mataas ang bilang ng mga brand na motor na pinipiling karnapin ng mga sindikatong nasa likod nito. Mayroong lugar na yung ninanakaw, puro Honda lang. While doon naman sa kabila, ang ninanakaw naman, puro Suzuki lang. May paniwala ang bitag na supply and demand ang nakawan na mga motor sa mga pay parking sa financial districts ng Ortigas. Tumibay lalo ito sa pahayag mismo ng barangay na nakakasakop dito. Nakikita natin na organized to at meron talagang modus operandi na nangyayari. Ayon kay Colonel Butakan, marami ng mga kaso ng pagkawala ng motor sa mga parking areas. Nangyari na yan nung una, no? Ngayon, mga carnapping cases na naman na nababanggit ninyo yung tungkol dun sa mga carnapping dun sa loob ng parking lots, bumabalik na naman siguro yung dating modus, no? Posibleng may sabwatan sa nakawan ng mga motor sa loob ng pay parking sa pagitan ng parking management at ng sindikato, kaya't matagumpay na isasagawa ito tulad ng nangyari sa motor ni Merrick. Meron kasing sabwatan doon sa loob mismo, no? Like dito sa isang mall dito malapit sa within Quezon City, meron kasi dati dyan na talagang ipinapasok, pagpasok ng isang sasakyan, meron nang nagtuturo kung ano yung titirahin. Himutok ng biktimang si Merrick sa bitag. Ayaw panagutan ang kanyang inarereklamong pamunuan ng secure parking ang kanyang motorsiklong nakarnap sa loob ng kanilang pay parking. Kaya kami lumapit dito para ireklamo yung parking area na yun dahil wala raw silang pananagutan doon sa nawalang motor. Nakausap ko yung management ng parking. Bali, ang nakausap ko doon yung supervisor. Nung kausap ko siya, galit pa siya sa akin . Matapang pa siya . Ang sabi niya, wala raw liability yung kumpanya nila doon sa mga nawawala. Subalit, ayon kay Attorney Francis Ihenius, spokesperson ng Philippine Parking Association Conference, hindi maaaring gamitin dahilan ng mga nakasulat sa ticket upang makaiwas ang pamunuan ng pay parking na panagutan ang mga nawala o napinsalang sasakyan sa loob ng pay parking.
kahit may nakalagay doon that the parking management is not liable, still, liable pa rin sila. If something happened, no, dun sa mga nakapark na vehicle or motorcycle. Pero kung halimbawa, it's petty theft, no, tapos it happened dahil sa kapagbayaan nila, they should be liable. Pwedeng i-require ng local government na before we issue you a permit to operate a parking space, you should get first a clearance or a certification from the industry association that you are conforming to the industry's standard. That's one way I can think of professionalizing talaga yung parking industry, especially yung open parking spaces, para na rin sa safety ng motoring public.